yung video ng pulburon. Doon ko nalalaman sa ibang vloggers. Hindi ako nagpupunta sa page niya para talagang panoorin siya. Kasi ayoko na nga siyang panoorin eh. Matagal ko na yan na-unfollow, no? So, para hindi na siya kumita, no? So, hindi ko na talaga pinapanood yan. Ganon din ang gawin niyo mga kaibigan. Huwag na kayong pumunta sa kanyang page at para manood kasi diyan siya kumikita sa ginagawa niyang paninirang puri. Eddie Fontanilla, dapat mag-ingat si Senator Amy sa kanyang mga actions. Balang araw may ipit siya, mawala tiwala ang mga Marcos loyalists sa kanya. Di naman siya nakakasigurado sa mga digits. Correct ka dyan. At saka isa pa ha, darating ang araw, alam ko darating ang araw na to na talagang magkakagalit yan. At pag nagkagalit yan, kita nyo, lahat ng baho ni Amy Duterte Manotok, gagamitin yan. At lahat ng mga statement na sinabi sa kanila ni Amy, gagamitin nila yan against Amy. Darating ang araw na yan mga kaibigan. No? Kasi sa pagkakaalam ko, no, mga kaibigan, ang pamilya lang naman ang nag-i-stay. No? Through thick and thin. Mahirap ka man o mayaman ka, yung pamilya mo andyan eh. Pero yung mga kaibigan mo lang ngayon yan kasi okay ka. Kaibigan mo lang ngayon yan kasi may pera ka. Kaibigan mo lang ngayon yan kasi bata ka pa, wala ka pang sakit. Pero pag dumating yung araw na pinagtampuhan ka na ng panahon, matanda ka na, wala ka ng trabaho, tapos wala ka ng, kumbaga, wala ka ng parang wala ka ng say sa mundo, no? Wala ka na masyadong value, no? Kasi parang parang pinagtampuhan ka na ng panahon. Mga kaibigan, lalayasan ka ng mga kaibigan mo na yan. 'Di ba? O wala ka ng pera, wala ka ng maibigay, lalayasan ka ng mga yan. Wala ka na sa power. Pero ang pamilya mo, through thick and thin, andyan yan sila. Naka-standby lang yan sila. At ready sila na tanggapin ka. At kapag humingi ka sa kanila ng tulong, tutulungan ka naman yan, di ba? Pero yung mga kaibigan, ang mga kaibigan, andyan lang yan sila kapag okay ka. Sus, proven ko na yan mga kaibigan. Pag marami kang pera, ang daming lalapit sa'yo. Ang daming nakikipagkaibigan sa'yo. Pero nung wala ka ng pera, nasaan sila? Pag may pangangailangan ka, pag lumapit ka, hindi ka man lang mapautang. Proven ko na yan. Kaya nga nadala din ako eh. Hindi na ako masyadong nakikipagkaibigan. At hindi na ako basta-basta nauutangan. Before, dati mga kaibigan, pautang. Sige, ganun. Ganun ako mga kaibigan. Mahilig ako tumulong. Utang. Pero ngayon mga kaibigan, iba na. Natuto na ako eh. Kaya hindi na ako basta-basta nauutangan. Pag may umutang sa akin, wala na. Minsan ang gagawin ko para kahit paano makatulong ako, bibigyan ko na lang, ito, 200 pesos, 500. And then, bahala na siya mga kaibigan, parang bigay ko na yon. Hindi na ako maniningil. Kasi nadala na ako eh. Kasi naranasan ko yan. Yung bang, ang dami mong kaibigan o may pera ka. Pero kapag ikaw ang nangangailangan, wala kang kaibigan. Diba? At yung mga kaibigan na spoiled mo, mga kaibigan na binigyan mo, tinulungan mo sa kanilang panahon na nangangailangan sila, kailangan nilang gamot, kailangan ng pampaospital, etc., etc., andyan ka. Pero nung ikaw ang nangangailangan, wala. Diba? So, alam ko din mga kaibigan, kaya ngayon, wala. Hindi na ako madaling mautangan, no? Talagang na ako. At saka dahil sa pagiging generous ko mga kaibigan, hindi rin ako nakapag-ipon. Totoo 'yan. Kung titignan mga kaibigan sa laki ng mga pera ko noon, dapat malaki na ang aking bank account. Pero hindi ako nakapag-ipon kasi very generous ako. May ipon ako pag merong, nangangailangan, ganyan-ganyan. Imbis na
inipon ko, kukunin ko pa para ibigay. 'Di ba? So kapag gano'n ka pala mga kaibigan, masyado kang, oh sige, oh, tulong, tulong, tulong. Hindi ka pala talaga makakapag-ipon. Kaya ngayon, pag meron akong kailangan talagang meron akong ilalaan para sa sarili ko. Kailangan meron akong ipon. Kasi pag dumating yung time na nangailangan ka, wala palang tutulong sa'yo. Diba? Ang Panginoon lang. Pero yung mga tao na natulungan mo, wala. Yeah. Host yung Makanyas, wala pa rin tigil sa fake news against sa PBBM admin. Bakit ayaw i-debunk ng PCO? Bakit tahimik lang sila? Yun nga po, no? Pero ang alam ko po, kinakasuhan na yan, no? Ongoing na. Pero ang PCO, hindi ko alam kung, pero siguro po dahil kung ko lang kasi parang lahat naman ng mga issue, parang hindi naman nagdidebunk nagdidebunk lang kasi ang PCO, sa yung analysis ko sa nakikita ko, sa PCO, nagdidebunk sila kapag merong mga, yung inilabas na fake news, ang mga legitimate na mga news agency. Katulad na lang nung naglabas ang CNN at saka yung ibang mga mainstream media ng fake news. Di ba doon nag-debunk sila? Yung tungkol sa yung na fake news yung CNN, naglabas sila ng statement tungkol doon sa isang ni PBBM, yung tawag doon, yung tao na kanyang, diba? Tawag doon, nakalimutan ko. Yung, nasa dulo na ng dila ko. Yung, in-appoint ni PBBM, tungkol doon sa appointment ni PBBM doon sa isang tao, di ba? Tapos naglabas ngayon yung CNN at saka yung sumunod naman yung ibang mainstream media, sumunod sila. Na ito daw yung tao na-appoint ni PBBM. Tapos mga kaibigan, naglabas agad ang PCO, naglabas agad ng statement na fake news yun, na hindi yun ang tao na na-appoint ni PBBM. So nakikita ko mga kaibigan, ang PCO, nagdidebunk lang sila doon sa mga pinalalabas ng mga mainstream media or yung mga legit, no? Yung mga legitimate na mga media news agency. So kapag katulad dito sa vlogger kasi yun si Macanas, di ba? Retired general na vlogger. So siguro kaya hindi sila nagdidebunk kasi hindi naman siya legitimate na journalist. Sa tingin ko ganun yung ginagawa ng PCO. Kasi maraming beses din naman mga kaibigan na naglabas sila ng statement against fake news, nagdebunk sila. Pero kapag mga vlogger na hindi naman siya legitimate na siguro parang pinapabayaan lang nila, no? Wala silang statement. Ganun ang sa tingin ko, mga kaibigan. Sa mga vloggers na fake news, walang pakialam ang PCO. Parang ganun po ba? Parang hindi naman siguro sa walang pakialam, no? Pero sa tingin ko, nagre-react lang sila at nagpapalabas lang sila ng talagang statement kapag ang nagpalabas ng fake news ay legitimate na mga journalists at legitimate na mga news agency, no? Katulad ng mga CNN, ABS-CBN, doon lang sila naglalabas ng talagang formal press release na dinidebunk nila na itong issue na ito ay mali. Pero doon sa mga vloggers, parang sa tingin ko lang parang inahayaan na lang siguro nila dahil hindi naman din nila kasi makokontrol lahat ng mga vloggers. At saka yung mga yan kasi hindi naman sila matatawag na mga vloggers hindi naman sila matatawag na yung mga legitimate na mga journalists na meron talagang
ang journalist kasi mga kaibigan, merong responsibility kasi meron silang sinumpaan at sila ay miyembro ng KBP at talagang kapag meron silang mali na nasabi no sa kanilang pagbabalita ay pwede talaga silang sampahan ng demanda at pwede silang matanggalan pa ng kung ano mang mga pribilehiyo no ang mga journalists. Pero pagdating sa vloggers, wala mas free no, mas free yung mga vloggers. Yun ang katotohanan diyan. Kaya siguro ang PCO parang wala din, nabaliwala lang din, no? Pero kung ako ang tatanungin, mga kaibigan, sana suggestion ko ang PCO ay talagang magkaroon ng mga vloggers, mga kaibigan, na yung talagang magde-debunk, no? Sabihin na natin, siguro yung sisweldohan din, mga kaibigan. Kasi sa totoo lang, trabaho naman yan, di ba? Hindi naman ibig sabihin na, uy, bayaran ka, bayaran. Yung talagang yung magsisweldo rin sila, sisweldohan. Sana may ganun, mga kaibigan. No? Kasi sa case namin, sa totoo lang, yung ginagawa ko dito, wala naman akong bayad, mga kaibigan eh. Nagdidebunk ako ng mga issues, no, na ginagawang na fake news ng mga ninamahar loka-loka o ng ibang vloggers. Nagdidebunk ako, 'di ba? Pero wala naman akong bayad eh. Sana suggestion ko, no, ang PCO, kumuha din sila ng mga vloggers na pwedeng magamit, no, pwedeng magamit ng administrasyon na talagang kami yung magiging taga-debunk sa mga fake news ng mga anti-PBBM, no? Willing ako, mga kaibigan, willing ako, no? Willing ako na kung sakaling may ganon, mga kaibigan, willing ako doon. Tapos ang gawin nila, susweldohan na rin sana, no? Kasi syempre yung mga vloggers, may pangangailangan din yan eh. May pangangailangan din ang mga vloggers na hindi mo naman masasabi na, oy, bayaran kayo. Kumbaga, yung ginagawa namin, trabaho din ito eh, no? Trabaho din namin to. Mahirap kaya magsalita, no? In front of you. Mahirap kayang yung magre-research ka pa. Oh, syempre, gagamit ka din ng internet, 'di ba? And then, syempre, mapapabayaan mo rin yung iba mong mga gawain kasi andito ka, magsasalita ka, magdidibang ka. So, yung ginagawa namin, parang trabaho din to. Kaya sana, yung suggestion ko, talagang ang PCO, mag-hire din talaga ng mga vloggers na yung taga-debunk, no? Taga-debunk talaga, mga commentators. Kasi yung mga street vloggers, hindi naman sila hindi sila yung o ganito, haharap sa camera pagkatapos magdi-debunk. Hindi ganoon eh. Sana meron din sanang mga commentators, no? Na talagang magdi-debunk dito sa mga issue na ito na pinapakalat ng mga anti-Marcos or anti-government, no? Salamat, abracadabra, sa tanong mo, no? Kasi sa totoo lang wala kasing ganun ang PCO na ang pagkakaalam ko sa panahon ni Duterte, mga kaibigan, pagkakaalam ko sa panahon ni Duterte, marami silang ganun. Nag-hire noon ang Duterte administration ng maraming vloggers na taga-debunk. Talagang talagang binabayaran nila kasama sa payroll, no, mga kaibigan. Proven yan proven yan na ang Duterte administration talagang nag-hire ng mga vloggers at sinasama talaga sa payroll. Kasi sa tingin ko, mga kaibigan, hindi naman masama yun eh, no? Yung mag-hire ang PCO ng mga vloggers, isasama nila sa payroll, hindi masama yan. Kasi trabaho din yan. No? Katulad ng sinabi ko, di ba? Trabaho din yan eh. Yung pagharap mo sa camera, pagsasalita mo, pagdidibang mo, yung time, effort, energy, gumamit ka ng internet, trabaho mo rin yan eh. Siyempre, kailangan din na meron din talagang may salary din talaga dapat, no? Kahit hindi naman kalakihan. Hindi 'yon pagiging bayaran eh, no? Mga kaibigan, hindi bayaran ang tawag doon, kundi talagang trabaho lang talaga 'yan, no? Tapos ang pipiliin yung mga katulad namin, no? Katulad din ng Mami Peng, 'yan. Yung pipiliin yung talagang meron talagang
talagang pagmamahal, no, sa Marcos administration, yung supporter talaga, mga kaibigan. At yung talagang kayang mag-debunk, mga kaibigan, na talagang hindi magiging, kumbaga, hindi magiging bias din, ano. So, kailangan din yon, no? So, kailangan maging ano din, maging, kumbaga, objective din dito. Hindi yung puro na lang banat ng banat pagkatapos kahit hindi na totoo, no? So, yun mga kaibigan, sana merong ganun ang PCO. Ako willing akong magpresenta, no, kapag may ganyan ang PCO. Pero wala eh. Walang ganun. Ang ginagawa namin dito ay talagang ano lang, voluntary, no? So, tsaka pinagko-cover lang kami. Pag, punta kayo sa ganito, cover yan. Yan. Tapos bibigyan ka ng transportation, mga kaibigan, na allowance, yan. Ganun lang. Hindi naman bayaran yun eh. Kasi, siyempre, pagpunta mo doon, gumamit ka ng pera para makarating ka doon. Mamamasahe ka. Yung effort mo. Tapos, bibigay lang naman sa'yo, transportation. Bayaran ba yun? Hindi. Di ba? Kaya, natatawa ako sa mga tao na kapag yung nakikita ako sa mga events, sasabihin, bayaran, yung vlogger na yan, bayaran, magkano ba? Hello, hindi ako binayaran dito. Binigyan lang ako ng transportation allowance. Mga kaibigan, 1,000 transportation allowance. Kung titignan mo, Cavite ako, mga kaibigan, Cavite. Yung 1,000 na yan, wala nang matitira sa akin. Talagang para lang talaga sa transportation. Saan ang bayaran doon? Di ba? Nag-effort pa ako. So walang bayaran doon, mga kaibigan. Hindi ako binayaran, kundi transportation ang binigay sa akin. Transportation allowance. At talagang saktong-sakto lang. Mga kaibigan, hindi pa nga sakto yun eh. Kasi kapag talagang nag-grab ako, magkano ang grab, mga kaibigan? From Cavite to Manila. 1,000 na. So ibig sabihin, hindi ako po pwedeng mag-grab back and forth. Kasi nga, 1,000. Galing ka Cavite papuntang Manila, 1,000 na eh. So ibig sabihin, kailangan 2,000 ang ibigay sa akin. Hindi naman eh. 1,000 lang palagi ang nabibigay sa akin. So, ibig sabihin, magiging abonado pa ako kapag nag-grab ako. Kaya nga, ang ginagawa ko, nagbabas na lang ako para makamura. Diba? So, nasan ang bayaran doon? Tama po, Admin Rich. Lalo po gobyerno ang pinoprotektahan para sa tama lang. Correct po, no? Juliet Paclibar. Yan. Ellen Dasig, hello po. Hello din po sa inyo, no? Yan. So mga kaibigan, ano pa ba yung ating topic? Yan. And then mga kaibigan, yung China mas lalong lumala. Alam niyo naman siguro yung statement ng China, no? Nagalit sila doon sa statement ng ating Pangulo na binabati niya yung new president. And then, after that, mga kaibigan, si Secretary Gibo Chodoro nagbigay naman ng isang strong statement, no, against sa ginawa ng China. And then mga kaibigan, rumesback naman ngayon ulit ang China, mga kaibigan, na yung sinasabi nga ng China, ayusin daw, mga kaibigan, yung mga pananalita. Parang tayo pa ngayon yung pinapalabas, mga kaibigan, na meron tayong ginagawang mali doon sa pagsasabi, no, at saka pagtatanggol ni Secretary Gibo Chodoro sa ating presidente. So makita natin dito, mga kaibigan, grabe talaga ang China na sinusuportahan ng mga Duterte at saka ni Amy Duterte Manotok, no? So ngayon, mga kaibigan, may naririnig ba tayo kay Amy Duterte Manotok? May naririnig ba tayo na na kanyang pinagtanggol ang mga guys? Admin Reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan.
Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay ginigiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth.